Hello guys! So sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung last na way to solve for the value of 6AA over L and 6AB over L. So ito yung pangatlong sinasabi ko sa inyo sa nakaraang video, ito yung technique sa pagsosolve nga ng 6AA over L at saka 6AB over L. Okay, so para sa technique na ito guys, kakailanganin natin gumamit ng konting integration, and para mas maging madali yung inyong pagsosolve, siguro mas maganda kung ang inyong ginagamit na calculator ay kaya mag-integrate. So, ito ay isang simpleng way para ma-solve natin yung 6AA over L at 6AB over L. Pero gagamit tayo dito ng integration sa technique na ito. Okay, so isang requirement guys, kailangan lamang natin mag-memorize ng isang formula lang naman. Ay, dalawa actually, That is itong formula na ito. Ang gagawin lamang natin dito guys, is i-apply natin itong formula na to, yung formula para sa concentrated load na nag-act sa isang span, for example, P. Ayun. So, bali guys, yung ating formula para sa 6AA over L ay PA multiplied by L squared minus A squared over L. And para sa 6AB over L, that is PB multiplied by L squared minus B squared over L. Okay, so gagamitin natin guys itong formula na to, and we will use an integration. Konting integration lang naman. Okay, so don't worry kasi hindi tayo mag-integrate dito ng mga cosine, sine, mga trigonometric functions or hyperbolic or whatever, exponential. Hindi tayo magkaganon guys. So hindi dapat tayo makabahan sa technique na ito. So para mapatunayan ko sa inyo na mabisa itong technique na to, we are going to solve the first problem na sinolve natin sa nakaraang mga methods. So isolve muna natin guys itong problem na to. So this time gamit yung technique. So a beam having a span of 3 meters carries a triangular load which varies from 0 at A to 600 kN per meter at point B. Compute the value of 6AA over L and 6AB over L. Okay, so again, yung ating span dito guys is 3 meter. Tapos meron tayong triangular load, uniformly varying triangular load from 0 sa may point A and 600 kN per meter sa may point B. Okay, so isolve natin itong problem na to guys. Okay, so again, yung kailangan natin i-compute dito guys ay yung 6AA over L at saka 6AB over L. Okay, so ang gagawin lamang natin dito is una, i-drawing natin yung ating figure para mas maintindihan natin. So ayun, so ito na nga guys yung ating figure. So again, yung ating span length ay 3 meters. So this is 3 meters para klaro lamang tayo. Ayun. Tapos we have here at left end is A. Tapos sa my right end is B. So ang gagawin lamang natin guys again is we are going to use yung ating formula para sa concentrated load na nag-act sa ating span. So kung naalala natin, yung value ng 6AA over L kapag concentrated load is PA over L multiplied by L squared minus A squared. And para naman sa 6AB over L, this is equals to PB over L multiplied by L squared minus B squared. Yung A dito is yung distance ng ating concentrated load papuntang left, and yung B is yung distance ng ating concentrated load papuntang right. Okay, so ang gagawin lamang natin guys is we are going to convert yung ating load. So take note, yung ating load dito is a triangular load. So ang gagawin lamang natin, since itong ating formula na to ay para sa concentrated load acting on the span, then we are going to convert our load into concentrated load. So, paano natin gagawin yon? So, gagawin lamang natin dito guys is kukuha tayo ng maliit na strip. So, kukuha tayo ng maliit na strip. Okay? So, bali itong strip na to, tatawagin natin yung kanyang height as Y. Tapos itong width ay tatawagin nating dx. Tapos yung distance nito papunta dito ay tatawagin nating x. So, ibig sabihin, ito will be 3 minus x. Kukunin natin yung equivalent na concentrated load nitong strip na to. So, yung kanyang equivalent na concentrated load ay ito, which is, tatawagin natin siyang P. And this P is equal to the area of this strip, which is equal to y multiplied by dx. So, ano ba yung y? So, ang gagawin natin lamang dito guys is i-express natin yung y into x. So, bale, ratio and proportion lamang. So, itong height na to, eto, is 600 is to 3. So, itong malaking triangle yung tinutukoy natin is to 3. 600 is to 3. So, 600 is to 3
is equal to y is 2x. So, bali guys, y natin is equal to 200x. Okay, so in other words, ang ating p dito is equal to 200x, which is y, then dx. Okay, so ayun. So, yun lang yung kailangan natin guys. So, bale, we can now substitute yung ating formula para dito sa ating concentrated load. So, bale, again guys, ulitin natin. Para sa formula para sa 6AA over L, yung ating formula is PA over L. Then, L squared minus A squared. Okay, so ang gagawin natin dito guys is i-integrate natin. Kasi parang ang gagawin natin dito is i-add natin lahat ng mga vertical strip from leftmost up to rightmost. So, kaya gagawin natin is i-integrate natin. So, bali, integrate natin siya guys. So, bali, integral of, so P muna. So, yung P natin is 200x dx. So, this is 200x dx. That is P pa lang yun. Multiplied by A. So, yung A natin is distance ng ating concentrated load papunta sa may left, which is X. Then, divided by yung ating L dito or the span length ay 3 meters. Okay? Then, L squared is 3 squared minus A squared is X squared. Okay? Tapos, kailangan natin maglagay ng limit. So, yung ating X will range from 0 hanggang 3. So, kaya yan yung ating magiging lower at saka upper limit. Okay? So, kapag kasi-solve natin to sa calculator, so take note, dapat ang inyong calculator guys ay merong integral para hindi tayo nang mamano-mano, no? So, ayun, so kapag kasi-solve natin to sa calculator, ang lalabas dito is magiging 2,160. 2,160 and this is in kilonewton square meter. So, ito na nga guys yung ating sagot para sa 6AA over L. Okay, so i-compare muna natin ito sa mga naging sagot natin sa nakaraan. Ayun, so 2,160 yung ating naging sagot kanina. So, ayun, so tama yung ating answer ngayon. So, gamit yung technique. So, again, we are using the technique, no? So, this is konting integration lang naman. Kakailanganin lang natin ng isang formula. So, yung formula na yan is pwede na itong gamitin, no, para sa lahat ng mga load cases. Okay? So, sige nga. This time, let us compute the value of 6AB over L. So, bale, ang ating formula is PB over L multiplied by L squared minus B squared. So, gagamit tayo ng integration kasi i-add natin lahat ng mga vertical strip. So, yung P natin dito is ganun pa din. That is 200x dx. So, ito yung ating P. Ayan. So, ito nga yung guys. Then, multiplied by B. So, yung ating B dito is yung 3 minus x. Ito yun. So, bale, 3 minus x. That is the B. Then, divided by L, which is 3. Then, L squared is 3 squared. Minus B natin nga is 3 minus x. Then, squared. Tapos, integrate natin, guys, ulit. Again, yung ating lower limit ay 0. Upper limit ay 3. So, kapag in-integrate natin siya using your calculator, ang lalabas nga ay 6AB over L equals to 1,890. This is in kilonewton square meter. Okay. So, kapag chinek natin siya sa mga naging results natin kanina, ang lumabas kanina ay 1,890 kilonewton square meter. Okay? So, very nice itong technique na to guys. So, I hope na ma-master nyo itong technique na ito. Okay? Sige nga, ang gawin natin this time is i-solve natin yung pangalawang problem using this same na technique. Okay, so yung ating pangalawang problem nga is that this is 5 meter na span na beam. So, bali guys, no, yung ating triangular load ay nagre-range from 0 to 600 pa din, pero this time, dito na siya magsa-start hanggang dito sa may point B. So, ang gagawin lamang natin is, i-drawing natin yung separate. Mag-drawing tayo ng separate guys para hindi tayo maguluhan. Okay, so ayan, so nag-drawing na nga ako guys. So again, yung kailangan natin dito nga is yung values ng 6AA over L at saka ng 6AB over L. So ilagay muna natin dito yung ating mga formula para hindi tayo maguluhan guys later on. So ayan, so ito na nga yung ating mga formulas guys. So para sa 6AA over L at saka 6AB over L. Okay, so take note, kahit anong loading pwede siyang gamitin. Except of course yung sa may couple moment. Other than that, no, pwedeng gamitin itong dalawang formula na to para sa 6AA over L tsaka 6AB over L. So, ibig sabihin guys, parang general na formula na to gamit yung technique. Okay? Sige, so ang gagawin lamang natin dito guys is, again, kukuha tayo ng strip. Okay? So, kuha tayo ng strip.
So, dito tayo kumuha ng strip. So, tawagin natin yung kanyang height as y. At ito ay tawagin nating dx. Itong distance na to ay tawagin nating x. So, mula dito, papunta dito, ay tatawagin natin itong x. So, ibig sabihin, itong natitira ay 5 minus x. Okay? So, take note guys, no? Yung aking x ay mula sa strip, papunta dun sa my leftmost, no? Kasi ito yung gagawin kong a. So, bale guys, all we have to do now is ratio and proportion. So, bale, kailangan nating makuha yung ating value ng y with respect to x. So, ang gagawin lamang natin dito guys is parang kukunin natin yung equivalent na concentrated load netong ating strip. So, which is P. So, yung ating P dito is the area ng ating vertical strip which is y multiplied by dx. Okay? So, yung y natin is kukunin natin siya. So, bale, 600, ratio and proportion, 600 is to 3 is equal to y is to, okay, so 600, ito yung ating 600 guys, is to 3. So, ito lang yung 3 natin. Mula dito, papunta dito lang, ano. So, ayun. So, y is to x minus 2. So, I hope naintindihan nyo guys, no? Kasi ito lang yung ating kukunin na length. Kasi ratio and proportion ito ng dalawang similar na triangle. So, bali ang mangyayari dito is y is equals to 200 multiplied by x minus 2. Okay? So, ibig sabihin, yung ating P dito ay magiging equal to 200 multiplied by x minus 2 and then dx. So, ngayon, ang gagawin natin dito is kukunin natin yung ating 6AA over L. So, again, yung ating formula is PA over L multiplied by L squared minus A squared. Tapos, we are going to integrate. So, bali ang mangyayari dito guys is integral of, okay, P muna. So, ano ba yung ating P? Yung ating P ay eto na nga, that is 200 multiplied by x minus 2 multiplied dx. Okay? So, 200 x minus 2 dx. That is P pa lang yan guys, no? Multiplied by A. Yung ating A dito is distance ng ating strip papunta sa leftmost, which is ito na yung x. Okay? So, which is x. So, A na to. Then, divided by L. Yung ating L is the span, which is 5 meters. L natin is 5, then squared, minus A. A natin nga is x, then squared. So, we are going to put lower limit at saka upper limit. So, take note guys, yung ating load is nag-start siya dito, then nag-end siya dito. So, ang ating lower limit dito is that x is equal to 2, and then hanggang x equal to 5. Okay? So, 2 hanggang 5 yung ating limit. So, kapag kinumpute natin ito guys sa ating calculator, so bale 6AA over L is equal to 5436 and this is in kilonewton square meter. So, ito yung ating sagot. So, i-check nga muna natin guys yung ating mga naging results doon sa taas kung 5436 ba. Okay, so ayun, so 5436 yung lumabas natin na result sa nakaraang video nung kinumpute natin siya using the method 2 which is the moment diagram by parts. Okay, so tama. Okay, so sige nga, kunin naman natin ngayon yung ating 6AB over L. So that is 6AB over L. So again, yung ating formula is P times B over L multiplied by L squared minus B squared. Then integral. So para sa ating P, that is, again, this is 200 times x minus 2, then dx. Ayun, P pa lang yun guys. So para sa ating B, yung ating B is 5 minus x. So B is 5 minus x. Then L natin is 5. Then L squared is 5 squared minus B nga natin is 5 minus x, then squared. Okay? Then integrate natin. Again, yung ating limit dito is from 2 hanggang 5. So, bale, 6AB over L is equal to, kapag kinumpute natin siya sa ating calculator, ang mangyayari, this will become 4,014 kilonewton square meter. Okay, i-check natin kung pareho ba sa taas. Ayun, so pareho guys, no? Gamit itong ating method 2, lumabas. Method 2 itong ginamit natin dito. Sa nakarang video, lumabas ay parehong sagot. So, I think mas magdali siya compared sa method 2 guys. So, I think you can use this method kung magkukompute kayo ng 6AA over L at saka 6AB over L. Pero again, yung pinakamabilis is yung formula, that is yung method 1. Pero, take note, kung hindi applicable, gamit na kayo ng either method 2 or method 3.
Okay? So, in the next video, magsosolve na tayo guys ng isang problem, yung application nga ng 3-moment equation. So, magsosolve pa rin tayo ng 6a over L tsaka 6ab over L, pero gagamit na tayo ngayon ng ating mga 3-moment equations. Okay? So, in the next video, isosolve natin itong next na problem. Okay? So, sa next video, no, we are going to solve this problem. A continuous beam carries the loads as shown in the figure. Okay? So, we are going to compute the 6a over L, 1, okay? And 6ab over L, 2, and then the moment at B. Okay? So, see you in the next video, guys, para sa pag-solve nitong problem na ito. See you! If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures ni Sir Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again, guys. Once again, this is Sir Mars, and see you in the next lecture.